Ayun na nga mga kababayan, ngayon naiintindihan na ho natin kung bakit malapit itong si Sam Versosa at itong si Martin Romualdez. Ayun na nga mga kababayan, nabanggit na rin ho ang pangalan nitong si Sam Versosa kaugnay doon sa sasakyan na nakita katabi ng mga maleta doon sa mga ilarawang ilinabas nitong si Zaldico. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito ho, ang ika nga, ganito ang yung investigative journalism. Ito, papakitaan ho tayo ng isa ng Billionaire News Channel dito sa isa na to. Game! Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nako, matindi ho yan mga kababayan ha. Kasi napanood ho natin yung mga video ni Sam Versosa sa mga nakalipas na araw, mga nakalipas na panahon. Yang na yan, yung meron siya ho ata ang nagmamayari kung di tayo nagkakamali ng kaisa-isang dealership ng Maserati sa Pilipinas ha. Napanood ho natin yan, isa sa kanyang mga video ha, isa sa kanyang mga vlog na kung saan ibinlog ho niya ang lugar na yan noong panahon na ginagawa pa lang, hindi pa bukas siya ang dealership ng Maserati na yan dyan sa Metro Manila. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali. Saktong-sakto no? Talagang tugmang-tugma, pati mga petsa. Naku, yari dito si Sam Versosa. Yari dito si Sam. Kita nyo naman mga kababayan, nakita nyo ba yung ating thumbnail? Yun, hungkuhan na yon, kasama ni Sam Versosa, itong si Martin Romualdez. Isa ho yun, doon sa sortie ng Bagong Pilipinas o yung pamimigay nila ng AKAP. Yun nagpunta ho doon itong si Sam Versosa. Kaya naman talagang malalim, ika nga magkakakabit, magkakaibigan, magkakasama itong mga to sa kung ano pa man. Ika nga talagang meron dapat ipaliwanag itong si Sam Versosa dito sa isa na to. Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading.
Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Sukali Trading. Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Ano yun? Anak ng toko Nandun yung address ng Sukali Trading pero walang Sukali Trading. Ano yung ghost trading? Ganon. Mahihilig talaga sa gusto mga to. Tena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Sukali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Sukali Trading sa Brilliance. Nako, matindi ho yan. 3 Maserati. Nako. Kailangan natin makita kung nasaan yung mga Maserati na yan. Yung isa na kay Saldi ko. Ngayon, itong dalawa na to, kanino kaya? Kay Martin Romualdez, Sandro Marcos o Martin Romualdez, Marcos Jr.? Di ko natin alam. Diba? 3 eh. Kilala nyo naman kung sino magkakabady dyan sa ano na yan. Saka pinipili nila mga sasakyan hindi biro. Talagang mga Maserati. Taga 20 million pesos. Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa yan mga kababayan, yan ang pinaka-latest na development kaugnay dito sa mga mga maanumalyang flood control project na to. Kasi magkakakabit yan mga kababayan kasi kailangan nating alamin kung kanino nakarehistro yung sasakyang katabi noong mga maletang ipinakita ni Zaldico. Kasi lahat ho yan Pati yung garahe, yung mga disenyo ng bahay, kailangan tignan lahat yan kung yung bahay na ba na yan, talagang kay Zaldico yan. Ganyan ba talaga yung sasakyan ba na yan, nakarehistro ba sa kanya? Saan ba binili yan? Sinong may-ari niyan? At dito pa lang sa sasakyan na to, napakarami na hong magkakabit na pangalan. Ang na-discover ng Billionaire News Channel kung kanino nabili yung naturang Maserati na yan. Ito na mga kababayan, re-rekta na ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Game! Noon at isa na naman pong direktang ugnayan ang ating gagawin ngayong araw at ang ating nga pong pamagat ay yung 107 billion ng PDIC. Nako. Isasapoli rin ba? So ang daming nangyayari. Balit bago po tayo magpatuloy, ulitin ko dito po sa ating Tinig Maisog, ang ating layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, pag-usapan, himayin ang mga mahalagang usaping panlipunan. Nang sa ganon ay magabayan ko po kayo in my own humble and little way na makabuo ng inyong sariling opinyon, kuro-kuro at paninindigan sa mga mahahalagang usaping panlipunan na dapat lahat tayong mga Pilipino ay kasali. Hindi lang yung mga sinasabing matatalino o yung mga di umano'y lingkod bayan, pero sila naman ang gumagahasa sa pera ng bayan. Kinakailangan kasali po tayong lahat at magpahayag po kayo ng inyong mga saloobin kung anong platform man po meron kayo. At kagaya po ng ating natura na nung maraming beses na ng ating pagtatanghal, hindi ko po inaasahan o hindi ko rin po hinihingi na maging magkaparehas o magkatugma ang ating mga opinyon. Maaaring magkasalungat, ang importante, meron po kayong paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan. No? Nais ko lang munang batiin yung nauna, si Lisel Gansa Deloy. Maraming salamat sa iyo kay Lisel Gansa Deloy at kay Lileth Tagono 2505.
And of course, yung Mamosto family at at Roberto Petalcorin and at Ezekiel Olar. Maraming salamat po sa inyong maagang pagsama sa akin ngayong araw. Araw po ng Lunes, December 8 today ay yung mga Katoliko, katulad ko po, nagdiriwang tayo ng Feast of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. At yung may pagkakataon pong makabisita sa simbahan, sana ay makabisita kayo. O di kaya, alam ko namang busy, naghahanap buhay po ang lahat, mahirap ang buhay, maiksing panalangin, basta taimtim, ay malaking bagay na po yun. Si Winnie Paran, God bless po, Attorney Vic, maraming salamat sa iyo. Si at Karina Braganza -022J. Attorney Vic, sa GAA 2026 pa nila i-budget yung pambalik. Alam mo ninyo, yun po yung ating ginawang pahayag, yung hakbang ng maisog. Yung pinababalik na 60 billion pesos ng PhilHealth funds, isang malaking anomalya po iyon eh. Salamat sa Korte Suprema sa kanilang paglabas ng desisyon nitong matagal nang nakabinbin na usapin ng constitutionality ng paglipat ng 60 billion pesos PhilHealth funds. Alam mo ninyo, hindi lang 60 billion ang dapat ibalik. Ang buong halaga po niyan ay 89.9 billion. Yun yung dapat ibalik ng Marcos Jr. Administration papuntang PhilHealth. Hindi lamang po yung 60. Di ba? Kinuha nila yung 60, pero yung 29.9 billion na gastos na po nila eh. So dapat po yun ay ibalik po nila, yung 60 billion. Dapat nilang ibalik yun. Ang problema, yung anomaly po rito, kukunin din mula sa buwis na ating ibinabayad sa gobyerno. Eh, hindi naman po tayo nakinabang dito. Di ba? Yung 60 billion, ginastos lang po nila yun, linustay lang nila eh. Kinurakot lang nila, sinubject lang sa corruption. And then yung naging desisyon, wala po tayong magagawa sa hatol ng Korte Suprema. Sapagkat kinakailangan talaga merong maisampang kasong kriminal kagaya ng technical malversation. Meron po nagsasabi na magsampa rin ng plunder. Medyo mahirap po kasi buuin yung kasong plunder eh. Mas malinaw, kitang-kita yung kasong technical malversation. Kaya para hindi mahinto doon sa naging decision po ng Korte Suprema, preliminary pa lamang po yan. Magandang preliminary po yan sapagkat meron ng hatol na unconstitutional yung ginawa ng Marcos Jr. Administration ni Ralph Recto, yung dating Department of Finance Secretary na ngayon ay Executive Secretary. Illegal yung ginawa niya, essentially amending many provisions of the special law. At sinabi nga ho ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ang Department of Finance na gawin yung paglipat-lipat ng mga pondo mula doon sa mga savings or unutilized funds ng GOCC. Tuloy po tayo dito sa PDIC. Pinag-uusapan po kasi natin yung GOCC. Ang PDIC, ano ba ang PDIC? Ang PDIC ay yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ba itong PDIC? Ito po ay isang government-owned and controlled corporation. Pangunahin po sa mandato ng PDIC ay isiguro yung ating mga deposito to ensure bank deposits, to protect the depositors, and to maintain financial stability in the country, in the Philippines. Yan po ang pangunahing layunin ng PDIC. At kinakailangan po nilang gawin ito para kung sakasakali, wag naman, meron pong pumalya na bangko na bayaran yung ating deposito pag tayo magwi-withdraw. Ito po ay insurance to pay the insured deposit when banks fail, pagka sumablay po yung bangko. Di kaya ito po ay
upang magbigay ng financial assistance doon sa mga bangkong nangangailangan ng konting tulong o ayuda to stabilize yung ating banking industry. And finally, ito po mahalaga eh. Ang function po ng PDIC ay maintain public confidence in our banking system. Ngayon, kinuha rin po yung 107 billion pesos ng PDIC. Matagal na po nilang kinuha ito. Ang PDIC po, sa mga nakasubaybay, maraming pong salamat. Ang ibig sabihin po ng PDIC sa Tagalog, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. O Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Insurance, seguro. Hindi po ibig sabihin ng PDIC ay korupsyon o kurakot sa Pilipinas ng mga seguro ng deposito. Kinurakot na naman po kinuha na naman kinamal na naman po nila yung 170 billion pesos. Makikita natin yung korupsyon po, yung sistema po ng korupsyon at kurakot sa administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang very systematic. Kinuha yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha yung 107 billion ng PDIC, ang dami pa po nilang kinurakot galing dyan sa flood control funds na isinisingit ng Vice-Cam. Mahalaga pong malaman ninyo ito sapagkat mayaman, katamtaman, mahirap, meron naman po tayo sigurong savings. Or ang sakop po kasi ng PDIC ay yung Universal and Commercial Bank. Pasensya na ako kayo, may konting background music at nasa labas po ako Ako nang bahala dyan, attorney. Tanggalin ko na nga itong background music na to. Baka dali lang mga kababayan tanggalin natin yung background music nitong si attorney. Okay. Yung Universal and Commercial Banks. Wala na. Nandyan din po ano. yung flip banks. Kasama po dyan yung mga loan association. At nandyan din po yung rural and cooperative banks. So yan po ay may garansya. Ang maximum insurance coverage po ay 1 million pesos per depositor. 1 million per account. Ang maximum insured. Ito po ay naayon din sa international yung gabay. Ang gumagabay po sa PDIC ay yung International Association of Deposit Insurers. Bakit ko po inilalatag sa inyo yung ganito? Para po higit ninyong maunawaan. Grabe, sobra-sobra na po yung pagnanakaw, yung kurakot, yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ultimo, ang hindi po pinakikilaman yung pondo ng PDIC. Dito talagang parang yung PhilHealth, magalit din ho tayo rito. Yung PhilHealth, pondo po yun bilang siguro o insurance ng ating kalusugan. Meron tayong magagamit sa panahon ng ating pagkakasakit o ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po malayo yan Diyan sa pondo naman ho ng PDIC. Ang layunin po ng PDIC, seguro din po Yung isa, insurance ng ating health benefits or health premium. Ito naman po, insurance o seguro din ng ating pananalapi o ating mga deposito. Pareho po silang insurer Yung isa, insurer ng pondo natin para pag kami magkasakit, mangailangan tayo ng pang-hospital o pang-doktor, meron tayong huhugutin. Yung PDIC naman po, insurance po yun ng ating pera or deposito pananalapi. Ginalaw din po ito ng Bongbong Marcos administration. 107 billion. Habang tayo po ay nagsasagawa ng direktang ugnayan ngayong tanghali, simple math lang 107 billion plus 60 billion, dito pa lang sa dalawang items na ito, 167 billion pesos na yung kanilang kinukuha sa ating mga Pilipino. Ito po yung mga nadidiscovery pa lang. Mamaya tatalakayin po natin lahat yan. And again, yung bangko po kasi, yung PDIC, ang partisipasyon po rito ng gobyerno, yung kanilang initial amount, yung government capital. And succeeding annually or semi-annually, ang nagbabayad po nito, lahat ng mga member banks.
Ang kanila pong annual fee rito ay 1/5 of 1% of all total deposit liabilities. So kinukuhaan po lahat ng bangko, yung sinabi ko po, Universal and Commercial Bank, yung Thrift Bank, Savings Bank, Loan Association, Rural and Cooperative Banks. Pati po yung mga branches and subsidiaries ng foreign banks. Kasi sila po'y bahagi, coverage po ng PDIC at meron po silang annual contribution dito. Ang fee po nila ay 1/5 of 1% of total deposit liabilities. Every year po iyan. Ano ang ginawa ni Ralph Recto nung siya ay Department of Finance Secretary sa ilalim ng Bongbong Marcos administration? Kinuha din po nila yung 107 billion pondo ng PDIC na dapat sanang tutugon bilang siguro o insurance sa ating mga deposito. At ito rin po ay standby funds ng PDIC para sila po ay makapagbigay ng tulong o alalay or financial assistance sa mga bangkong nangangailangan ng tulong to help stabilize our financial and banking industry. Ganyan po kahalaga ang PDIC. At alam mo ninyo, alam kasi ng international finance community na ginalaw itong 107 billion ng PDIC. Di ba ang justification nung Lucaret sa Malacanang, pinaparot niya yung mga maling, ganun talaga garbage in, garbage out. Sinasabi nila, issue rin daw ho ng kalusugan yung pondo ng PhilHealth ginamit pampagawa ng tulay para daw po yung mga nasa malalayong lugar ay madaling makapunta sa mga ospital ng pamahalaan. Ito po ginagawa na ho talaga tayong tanga ng Marcos administration . Alam ko namang matatalino ho kayo. Kanya nga po nandito kayo sa ating pahinang Tinig Maisog. Kaya po natin ito tinatalakay. Mamaya pati po yung hindi lang po natitigil dito . Nandyan na, yung 60 billion pesos PhilHealth funds, may desisyon na, kalampagin naman ho natin. Yung 107 billion na PDIC funds, nasaan na? Isosoli rin ba ito? Saan ginamit ang perang ito? Ito ba ay pinantayo din ng tulay o kalsada para yung mga nasa malalayong lugar, yung mga tinatawag palaging unbanked o wala pong account o walang bangko, makadali po makapunta ng bangko at makapag-open ng account following the same flawed and crazy logic of that Lucaret in Malacanang. Kung bakit daw ginalaw yung PhilHealth. Hoy, Lucaret sa Malacanang! Ito si Atty. Madalang ko lang siyang marinig na gumamit ng mga ganyang klaseng mga salita, pero pagka siya gumamit talagang swabing-swabe. Ulitin mo, Atty. Yung Lucaret. Ano naman ito? Ayan, declare talaga ibang klase, funds. Usaping kalusugan naman daw yung pinampatayo ng tulay para daw po makapunta yung may mga sakit at karamdaman, madaling makapunta sa ospital. Hindi natatawid ng dagat, hindi natatawid ng ilog dahil may tulay. Yun po ay tahasang pangbubudol. Wala pong tulay. Wala pong tulay. Ganyan din po yung justification nila. Bakit ang laki-laki ng ating taunang budget? Hindi ba? Para daw po sa flood control funds, sa flood control or flood mitigation projects. Wala po yun . Ghost po yun . Kanya nga po itong mga kalukuhan ng ICI na nalusaw na, ilan na lang ho natitira dyan. Kunin ko rin itong panawagang ito sapagkat alam mo ninyo, habang may maganda pa yung pangalan nung country manager ng SGV, the leading audit firm and tax advisor in the Philippines, yung SGV, si Binibining, nasa na yung pangalan niya? Si Binibining Rosana Fajardo, ang SGV country manager. Ma'am, sana you do a Rogelio Babe Singson. Sayang ang pangalan mo, sayang ang karera mo, sayang ang integridad mo. Huwag kang magpagamit na deodorant diyan sa Malacanang. Huwag kang pumayag maging tagalaba nung kanilang dumi. Hindi naman ikaw ang dumumi dyan . Hindi mo rin kliyente yan. Yung mga linilinis ninyo dyan sa ICI,
mga nagnakaw sa pera nating mga Pilipino. Do a Rogelio Babe Singson, that is the most honorable thing to do. Mag-resign kayo dyan sa ICI, bumalik na lang ho kayo sa pribado dyan sa SGV. Tanyag yung inyong kumpanyang kinasasapian, country manager ka pa, ang dami ninyong kliyente, naglalakihan, wag na ho kayo magpagamit dyan sa ICI. So ganun din ho, itong usapin ng PDIC, 107 billion pesos. Ito po yung sa korporasyon ng Pilipinas sa siguro ng deposito. Hindi na po siniguro yung deposito, yung korporasyon ginawang korupsyon eh. Korupsyon ng Pilipinas sa siguro ng mga deposito. Kinurap din ho yung 107 billion eh. Kinurakot din ho eh. Yung sa PDIC. Hindi po natatapos dyan ang kalukuhan ng Marcos Jr. administration. And no wonder. Kasi po kasali rin yung branches and subsidiaries of foreign banks. Kasali rin po sila, naguhulog din po sila dyan ng kanilang annual fee na yun nga po 1/5 of 1% of the total deposit liabilities per bank, per financial institution, per banking industry, per banking institution. So nalalaman po ng international banking community na ginalaw din ng Bongbong Marcos administration at ni Ralph Recto itong 107 billion pesos ng PDIC. Ano ho ang naging epekto? Kaya po naman, bagsak ang ating foreign direct investment. Hindi na po tayo attractive eh. Alam ng mga mamumuhunan na banyaga, yung malalaking korporasyon, na talamak ang korupsyon sa ating bansa sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos. At alam na alam din ho nating mga Pilipino dyan sa loob ng Pilipinas. Kaya anong nangyari? Hindi lamang ho investors' confidence that are at an all-time low, pati po ang trust and approval rating ni Bongbong Marcos all-time low, -26. Wag ho kayong maniniwala na yung +21, hindi ho. Sapagkat doon sa survey, para po meron tayong basihan, papakita ko lamang ho Doon po sa survey, yan ho, paki-check nyo na lang din ho, pa-screenshot. Dito po sa survey, yung 47%, yun po yung hindi mahusay at hindi lubos na mahusay. Sa 47, ito po yung negative niya, 47%. 16% po doon nagsasabing lubos na hindi mahusay. Talagang lubos, yun ang term na ginamit eh. Yung 31% po doon sa 47 ay hindi mahusay. For a total of 47% po yung negative kay Bongbong Marcos. Malinaw po yan. Paki-screenshot po ninyo. Yung 21%, ito po yung sangayon o yung nagsasabing lubos na mahusay at mahusay. Sa 21%, 4% lamang po doon na nagsasabing lubos na mahusay si Bongbong Marcos at 17% yung mahusay lamang. So pagbasa po ng survey, ito po'y pinakita na sa isang pahina, social media platform ni dating Secretary at Congressman Mike Defensor. Yung 47 negative niya at yung 21 na positive niya, pag sinuma po nyo yun, ang matitira, negative 26%. Yan po ang rating ni Bongbong Marcos. Negative 26%. Ano po ang significance nito? Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, andyan na po lahat ng indicators eh. Yung ating foreign direct investment, sadsad, bagsak. Bagsak. Bakit? Alam po ng international community, whether finance or banking or business community, na grabe ang korupsyon sa ating bansa. At wala pong nakikitang any new development. Mantakin mo yung tulay sa Davao City na ginawa na simula nung panahon ni Pangulong Duterte, nagpatuloy hanggang ngayon, pinondohan ng bansang China, inangkin eh. Dahil wala po siyang mapakita eh. Wala na po siyang mapakita, yung proyekto ng may proyekto, inaangkin.
Ganon po katindi ang ating bansa ngayon. So dapat hanapin natin itong 107 billion PDIC funds. Saan ito napunta? Ang PDIC ho, may board po iyan. Ang chairman po niyan ay si BSP Governor Ginoong Eli Remolona Jr. Siya po yung BSP Governor natin, yung pinuno ng ating Bangko Sentral. At the time na kinuha po yung 107 billion pesos, ang vice chairman po noon ay yung Secretary of Finance. Sino po yun? Si Recto na naman. Yan. Renekta na naman ni Recto yung pagkuha ng pondo nating mga Pilipino. Tinira yung PDIC, tinira yung PhilHealth, tinira yung PDIC. Ito po ang estado natin ngayon. Alam po na international community ito. Bagsak po ang foreign direct investment, and kung makikita natin yon, sukatan po yon ng investors' confidence. The level of investors' confidence. Doon po natin masusukat yan eh. At ito po'y validated with the survey that I have shown you. Yung resulta po ng survey, pakikita ko po muli sa inyo, ito po'y linabas last week sa performance assessment ni Bongbong Marcos. Ito po yan. So multiple po yung sources na natin. Makikita natin sa actual, yung foreign direct investment, bagsak, sentimiento po ito ng mga mamumuhunan. Ayaw pong pumasok sa atin dahil alam nila na talamak, ang issue po ay yung talamak na korupsyon at drug addiction. Yung dalawang bagay na yun. Ang bigat po nun. Massive corruption, looting of public funds, and drug addiction. Ngayon, ito po'y binalidate ninyo doon sa pinakita kong survey, yung performance assessment kay Bongbong Marcos. Ang score po niya, ang grado po niya, negative 26%. Ano? Mahalagang pag-usapan natin ng PDIC, baka makalampag natin sila. Si BSP Governor Eli Remolona Jr., kinakailangan magpaliwanag. Nasaan yung 107 billion pesos na PDIC funds? Nasaan napunta, bakit kinuha? Meron po ang vice chair po noon, nung panahon na yon, wala po tayong magagawa si Recto eh. Siya po yung Secretary of Finance nung panahon na yun. Kinuha niya eh. Siya yung nagcha-champion ng idea na kunin lahat ng unutilized o unused funds or savings ng mga GOCC. Kinuha po nila yan, billion piso po yan. Yung PhilHealth, 60 billion. Ang PDIC, 107 billion. Dalawang items pa lang po ito, 167 billion na ang pinag-uusapan natin. Daan-daang billion po ang kinukuha nila. Sana meron pong dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Yan ay dapat independyente. Yan dapat nakapanig sa mamamayang Pilipino, sa taong bayan, sa mga depositor. Subalit tahimik din itong dalawang independent private sector representatives. Ito nga po yung nakakagalit ng talaga. Yung mga tinanghal na independent, na sana'y nagbabantay sa ngalan ng taong bayan, dapat lumabas, magpahayag at magsalita na. Ganon din yung ating panawagan, hindi ba? Doon sa country manager ng SGV na naging bahagi ng budol na ICI na si Binibining Rosana Fajardo, sana'y mag-resign ka na, do a Babe Singson, at bumalik ka na lang sa iyong prestihiyosong kumpanya at posisyon bilang country manager ng SGV. Kawawa naman yung mga kliyente ninyo yung naglalakihang multinational company, malalaking domestic company na tinitingala ang SGV. Tapos ngayon, yung kanilang country manager ng SGV, tagalaban na lang ng mga pagnanakaw ng mga sangkot dito sa flood control mess. Meron naman kayong karir, Ma'am Rosana Fajardo, ganda ng karera ninyo, respetado kayo ng industriya. Sana bumalik na lang kayo ron, huwag na kayo magpagamit, huwag ka na maging deodorant,
huwag ka na maging deodorizer. Masangsang po talaga eh. Hindi kayang pagtakpan. Sumisingaw, amoy na amoy ang baho, ang korupsyon at kurakot ng Marcos administration. So marami na pong naghahanap nitong nawawalang 107 billion PDIC funds. At matagal na po natin kinakalampag ito. Last year pa. Kaya naman nagpapasalamat ako sa ating primo. Meron pong nagpadala sa akin courtesy of yung Bilyonaryo News Channel po ito para may credit tayo. Ano? Si Primo Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Hinahanap na po niya yung 107 billion. Mahalaga po na may mga nagigising na tayong kasama na nasa loob ng Kongreso, mababang kapulungan man o Senado, upang magdagdag ng boses dito po sa ating ginagawang advokasya na humingi ng transparency, accountability, peace and security sa ating pamahalaan. Kaya dito po apektado tayo lahat. Kahit po yung mga trolls, kahit po kayo ay apektado. Kung hindi man kayo direkta, siguro yung inyong ate, yung inyong kuya, yung inyong nanay, yung inyong tatay, yung inyong lolo. Because dependent din po ang karamihan sa PhilHealth. Pag naubos ang pondo ng PhilHealth, 60 billion kinuha noong 2024. Zero funding ngayong 2025. Imagine niyo may initial allocation na 74 something billion for 2025. Nawala din, zinero din po nila ang PhilHealth. So kung susumahin mo yun, 60 plus 74, 134 na po iyan, dagdag mo pa ito na 107 billion, 241 billion pesos na agad ang ating pinag-uusapan. Daan-daang bilyong piso na pera po ninyo. Lahat tayo kasali rito. Kanya patuloy ang aking paggabay sa inyo na makabuo kayo ng inyong malaya at matapang na paninindigan at opinion at kuro-kuro. Again, I'm not soliciting that your opinion will be similar to mine. No. Kahit po magkontra tayo, okay lang. Importante, kargado po kayo ng information, kargado po kayo ng knowledge para makabuo kayo ng isang well-informed and intelligent opinion or stand on many important issues ng ating pamahalaan. No? Ito nga, yung PDIC, importante po ito. Nahanap na rin, sana magpatuloy yung aking primo, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, na sana'y patuloy niyang i-push sa loob ng Kongreso, lalo na ho ngayon. Mahalaga po ito. Bakit? Budget season po kasi, panahon ng pagpasa ng ating taunang budget. Dapat ito hanapin. Huwag aprubahan ng budget at hanggat di nalilinaw, nasaan ba itong mga perang ito? Yung dalawang independent representative coming from private sector ng PDIC. Sana naman, tamaan din kayo ng hiya at kayo magsalita. O baka naman, busog-busog kayo kung magkano man tinatanggap ninyo sa PDIC bilang inyong sahod, inyong allowances, inyong per dime, at kung ano-ano pang benepisyo. But you must remember, yung PDIC na 107 billion pesos na kinuha ng Marcos Jr. administration, yan po'y may pananagutan kayo. Maaaring hindi pa ngayon, but eventually hahabulin po kayo. Hahabulin kayo, nakakatiyak ako dyan, at baka mangyari, yung inyo pong sunset years ng buhay ninyo, yung pag-edad ninyo, gugugulin po nyo yan sa Sandigan Bayan. Haharapin po ninyo yung mga kasong isasampal laban sa inyo. Mas mainam nang magsalita kayo sa inyong nalalaman saan ninyo dinadala itong 107 billion na pondo ng PDIC. Again, I'd like to reiterate, the purpose of the PDIC ay upang pong mag-provide ng to pay insured deposit pagka pumalya po ang bangko. To provide financial assistance to banks to help stabilize them. Kung may mga bangko are in distress, pwede po silang dumipad doon, pwede nilang tulungan, magbigay ng financial assistance. And finally, to maintain public confidence in our banking industry, in our banking system.
hindi ho nakakabigay ng kumpiyansa itong pati pondo ng PDIC ay kinuha ng Marcos Jr. administration. 107 billion pesos. Tuloy po tayo sa relasyon dito po sa PDIC 107 billion. No? Batiin ko lang po ito at Bisaya OFW. Hello Attorney Senator Vic watching from Hong Kong. Marami pong salamat at naririto rin po ako ngayon. Maganda ang klima, malamig. Kay si Gloria Regondola Gemina or Gemina, galit na ito. At ito si Benito Jr. Manzon. All the proposals that si Ralph Recto implemented and championed were all miserables. This dude must be held accountable. Yes, I agree. Si Lemoncito Marivic. May oras din ho yung ano na yan, yung mama na yan si Ralph Recto. May oras din ho yan. Ika nga, ngayon angas-angasan pa yan pero pagka natapos ng termino ni Marcos Jr., sigurado isa ho yan sa mga hahabulin natin. Kitang-kita naman ho kasi mga kababayan sa lahat ng ginawa ng mama na yan, wala hong magandang naging resulta dito sa administrasyon na to. Ano ho sila, meron ho silang isang vision meron silang isang goal dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Base sa ating nakikita, pag nakawan ng sambayan ng Pilipino. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mali natin Pilipinas.